Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na palakpak. Amen? Amen. Sige po, makakaupo tayong lahat. Lagi kong sinasabi ito, sabi mo sa katabi mo, masaya kung nandito ka. Kesa naman nasa ospital tayo o nasa kulungan, mas masayang nasa church. Amen? Amen. Alam nyo, sa Martes, tataas na naman po ang gasolina o diesel ng 20 pesos. Masaya ba kayo? Baka hindi, wala naman kayong mga sasakyan. But anyway, alam nyo, kung tumaas man po ang mga gasolina, ang lahat ng yan, tataas din ang provisions ng Panginoon. Kumbaga, kung gaano kalaki yung magiging expenses natin, si Lord naman, lalakihan niya rin yung provisions natin. Kaya lang, yun lang, kailangan talaga ng tiwala doon. Pagdating sa mga hard times, difficulties sa buhay natin, we all need that, na trust na hindi magmumula sa tao. Trust na hindi nagmumula sa sitwasyon kung maganda o pangit. Pero yung trust na yon nagmumula doon sa Panginoon na pinagtiwalaan natin. Ito nga yung pag-uusapan natin, medyo mahaba kaya hindi na ako mag-i-introduction pa. Yung pag-uusapan natin, pero gusto kong ilay muna yung foundations. Kasi ayokong ma-misinterpret nyo na this is all about you. Pero totoo namang this is all about you. Pero ayokong magmula, alam nyo yun, may tinatawag kasing source, yung panggagalingan ba? Ayokong masentro sa sarili mo na sa'yo nang gagaling ito. Kumbaga, gusto kong mabuo sa isip niyo at puso, parang ganito, kaya ka magbibigay kasi binigyan ka rin eh. Kaya ka magpapatawad kasi pinatawad ka din. Kaya tayo marunong magmahal, na-receive natin yung pagmamahal na yon. Dati nga, akala ko hinanap natin ang Diyos eh. Pero ang totoo, ikaw ang hinanap niya, ikaw ang nawawala eh. Dati akala ko magsakripisyo tayo sa Diyos. Yung pala ang totoo, ang Diyos ang nagsakripisyo para sa atin. Dati akala ko, unahin natin siya, pero ang totoo, inuna ka niya. Akala ko dati, lumapit tayo sa Diyos. Pero ang totoo, siya naman ang lumapit talaga sa atin eh. Di naman tayo makakapunta sa Kanya eh. Kung di niya ilalapit yung sarili niya sa atin. So it means, from the very beginning, this is all about Him. Dati akala ko, mag-serve tayo kay Lord. Yung pala, pag ang tinanong mo, naparito ako, hindi para paglingkuran. Naparito siya para siya yung maglingkod. So yung gagawin natin, whatever things na maganda para sa Diyos at sa tao, ang pinanggagalingan yan, tugon, response. Naranasan mo yung kabutihan, maging mabuti ka. Naranasan mo yung katapatan ng Diyos, maging matapat ka. Naranasan mo yung kanyang kabaitan, maging mabait ka. Naranasan mo yung pagmamahal niya, maging mapagmahal ka. So it's all about His grace. His unmerited favor. It's all about Him bago tayo masentro sa atin. Kasi yung tatalakayin ko, sa totoo lang, talagang it takes a person to do it, not God. Yung mga bagay, halimbawa, gumaling, intensyon ng Diyos yun. Maging healthy tayo, intensyon ng Diyos yun. Maging masagana tayo, intensyon ng Diyos yun. Pero, decision mo. Kaya nga pag binasa nyo yung Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate therein day and night. Tapos ang ending, you shall make your way prosperous. Ang magpapaprosper sa'yo, ikaw. Klaruhin ko, pag nagdasal kayo ng pera sa Diyos, hindi kayo bibigyan ng pera. Sino sa inyo nagdasal ng pera tapos binigyan ni Lord ng maleta? Yung congressman nagbibigay ng maleta. O kung sino man yung ngayon. Pero yung maletang may pera, hindi si God. Kahit anong dasal po ninyo, walang mga perang babagsak diyan sa lupa para sa'yo. Anong ibibigay sa'yo ni Lord? Ability. God will give you ability to get wealth. God will give you raw materials. God will give you time, opportunity, skills, people. Para make money out of it. Bibigyan ka niya ng idea, strategiya. Make money out of it. Ang dinadasal natin, kay God, bigyan tayo ng lakas para makapagtrabaho. Pero para kanya magpatuloy yung lakas na binigay sa iyo ni God, kailangan magdi-decide ka na ingatan yung sarili mo. Amen? So, ayan. Ini-establish ko lang po sa sarili natin. Para maisip nyo,
na God has a good, very good intention to all of us. Ang intention niya, managana ka. Ang intention niya, lumaya ka. Ang intention niya, pumayapa ang puso't isip. Pero bakit may mga tao hindi masagana, hindi payapa, hindi ba... Why? Kasi nga, God's intention doesn't mean God's decision for you. Ang bine-bless ni Lord, yung desisyong gagawin mo. Maraming gustong lumakad sa tubig, ayaw lumabas ng bangka. Kailangan, labas mo muna yung paa mo sa bangka, tapos tungtong mo yung isa sa dagat, patong mo yung isa, bago ka makalakad. Ano yon? Decision. Decision. Dati akala ko, gumagawa tayo ng desisyon, yun na yun. Yung pala, yung desisyong ginawa mo, magiging ikaw. So you're not making only a decision, but actually decision makes you. Kaya very careful tayo na huwag lang aralin yung decision, kundi yung consequence. Dati akala ko, pag-aralan mo yung decision mo. Yun ang akala ko eh. Pag-aralan mo yung decision mo. Ngayon, I don't study decision. I study consequence. Inaaral ko, ano yung magiging bunga, resulta ng desisyon kong ito. Kaya pag inaaral ko yung consequence, magiging careful ako sa decision making na mangyayari sa buhay ko. Yung pag-uusapan natin ito, actually, kasi, pansinin nyo ito, life will not always be easy. There will always be a seasons of struggles, difficulties, disappointment, hardship. People, people are people. Madidisappoint kayo sa tao. Baka kala nyo, lagi kayong sasaya sa tao, madidisappoint ka minsan dyan. Sa mga tao, kahit gaano pa yan, kamadasalin, kabait, katagal ng Christian, madidisappoint tayo. Pero in difficult moments, na-realize ko ito. Hindi ko i-spiritualize ang totoo ito. Yung attitude mo ang magdedetermine ng direksyon ng buhay mo. Sa totoo lang, yung attitude mo, ano pangalan ito? Kalimutan ko. Sabi niya, your attitude will determine your altitude. Alam niyo altitude, kung gaano ka kataas lilipad, nakadepende sa attitude mo. Kung gaano ka kalalim, matatanim, nakadepende sa attitude mo. Anong attitude yung tinatalakay ko? Itong tatlong ito. Yung kaya mo, yung gagawin mo, at saka yung kailangan ko talagang gawin eh. Ibig sabihin, I can, I will, I must. Sabay-sabay, sabihin nyo nga po, I can, I will, I must. Maraming tao kaya namang gawin ng isang bagay pero hindi niya ginagawa. Kasi hindi I will eh. I can lang. Kahit alam niya na dapat niyang gawin at kaya naman niyang gawin, many or some people, they are not doing it. Why? Because walang I will. Pero mas lalalim tayo mamaya. Kasi kahit I can mo, tapos I will mo pa, pero may mga moments sa buhay niyo, you must. Kumbaga sasabihin mo, wala talagang, kailangan ko talagang gawin to eh. Hindi pwedeng hindi gagawin eh. So pag-uusapan natin yung tatlong level na yan. Why? Because these three are the powerful decision that change a person's life. Kaya inuna ko yung grace. Nilatag ko muna yung foundation para hindi tayo magsungit, magyabang, manumbat, magmalaki. Na ikaw yon. Na I can, I will, I must. Kumbaga kaya mo nagagawa lahat ng bagay that you can because God has given it to you. Kaya mo nagagawa yung I will because God empowered you. Kumbaga kaya mo nagagawa yung salitang I must kasi alam mong may pinaghuhugutan ka. May pinanggagalingan ka. Kaya tatlo yan eh. Sabay-sabay tayo ulit. I can, I will, I must. Pag tinagalog mo, kaya ko, gagawin ko, kailangan kong gawin. Una yung I can because God is with me. God is with me. Kaya nyo magagawa, binigyan kasi kayo ng lakas ni Lord. Kahit gaano ka kasipag, wala kang lakas, bedridden ka. So binigyan ka ng lakas, sipagan mo. Kumbaga yung bagay na bibigay sa iyo ni Lord, you can do it. Why? Because God is with us. Pangalawa, kaya I will, kasi meron tayong faith that will help you to move forward. Hindi lang basta faith mo. Ang totoo, actually, faith niya sa'yo. Dati paniwala ako na naniniwala ako sa Diyos, pero ang totoo pala, ang God ang unang naniwala sa akin eh. Kaya ako ngayon nakakapaniwala sa Kanya. That's why I can put my belief, my faith in Him because He first put His faith in us. Kaya nga sa Hebrews 12:1, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagpasimula niyan.
Naglagay siya ng faith sa iyo kasi naniniwala siya sa iyo. Kaya pag dumating sa punto that you cannot believe yourself, you don't want to believe on yourself, don't worry, God believes in you. Minsan nga sumusuko na kayo sa sarili nyo pero si Lord, hindi kayo susukuan. Amen? And look at this. You know why I must? Kaya masasabi mong I must, kakailanganin kong gawin because His purpose is greater than my fear. Kumbaga, ang paghuhugutan mo, kaya masasabing, I must. Kahit anong mangyari, kailangan kong gawin ito. Ang paghuhugutan mo, alam mo kung ano, yung dahilan mo, yung reason mo, yung purpose mo. Na kahit natatakot ako, may purpose ako. Kahit nangangamba ako, may purpose ako. Kahit na naliligaw ako, nalilito na ako, may purpose ako. Babalik lang ako doon. Kaya wala akong choice kundi gawin ko anong kailangan kong gawin. Alam nyo, itong I can, I will, and I must, hindi lang ito basta words na kino-quote natin ngayon na parang quotation, statement, or magandang title, hindi ho. Hindi ito basta-basta words. Alam mo, it took time for me to process it. Prinoseso ko sa isip at puso ko kung gaano kadaling ituro ito at kung gaano kahirap ituro. Madaling sabihin ang hirap na ito pag ina-apply mo na sa sarili mo. Yung I can, yung I will, yung I must. Ano to? Declaration kasi to eh. At saka determination, tapos purpose. Pag binabanggit mo yan, hindi ka lang basta nagsasalita eh. Dinedetermine mo yung sarili mo eh. Tapos, sineset aside mo ba lahat ng nararamdaman mo, lahat ng gumugulo sa isip mo, lahat ng mga bagay na nagpapahina sa'yo, gagawin mo parang hawak-hawak mo siya, gagawin, iseset aside mo muna, dito ka nga muna. Kailangan kong bumalik sa purpose. Kumbaga yung sarili mo, sineset up mo talaga, tinutono mo eh. Yung sarili mo na, teka, kalat na ako, I need to bring back myself into pieces. Yung mga kumalat sa akin, kailangan ko i-compose yung sarili ko. Bumalik ako sa purpose. Why do I do what I do? Kaya si Paul, Apostle Paul, the one who wrote 1/3 of the Bible, naintindihan niya. Kaya naman niyang gawin ang maraming bagay, pero para nga naman hindi siya makapagyabang makapanumbat, na-realize niya, tingnan niyo yung Philippians 4:13, sabi niya, I can do all things. Pero through Christ who strengthens me. Kung nagpapatawad ako kasi Christ forgave me. Kaya may strength ako to forgive. Why I can pray? Why? Because Christ prayed, fasted for me for 40 days and 40 nights. Kaya alam nyo, pag may mga pastor na nagmamalaki, nag-fasting kami, nag-ayuno kami, ang pwede pagmalaki, Christ fasted for me for 40 days. Prayed for me. He is my high apostle, my high priest of my confessions. He is my intercessor. He is the only mediator. Ang pinagmamalaki mo ngayon, si God praying for you. Kaya ikaw ngayon nagpe-pray. Kaya ikaw ngayon, nagagawa mo yung bagay na ginagawa mo. Kasi nga, Christ prayed for us. Noon ba? Hanggang ngayon, Christ is praying for us. Seated at the heavenly seat of Christ on the Father's side. Praying for us hanggang ngayon. Kaya lang, kailangan matanggap natin na I can do it. Alam mo kung ano challenging sa life? Minsan, maraming tao, hindi magbabago hanggat di magbabago ang mindset. So your life begin to change the moment the mindset change. Alam niyo ba, dito magsisimulang magbago yung buhay pag nagsimulang magbago yung pananaw. Kahit kaya mo, pag hindi ka naniniwala, hindi mo gagawin. Tama? When you believe you can, you already half won of the battle. Napanalo mo na, you won half of the battle. Basta naniniwala ka na kaya ko to, kaya ko to. Kumbaga para bang nasimulan mo na ihakbang yung paa mo, kaysa sa hindi ka nag-move on. Nasimula mo nang mag-decide na, sige, pupush ko na to. Kaya ko to. Kaya ko tong pangatawanan, kaya ko tong gawin. Kaya ko tong simulan. Kaya ko tong dalhin, kaya ko tong labanan. Basta kaya mo, through Christ, and then, yun na. Panalo ka na sa kalahati. Kasi maraming mga tao, meron lang silang intensyon, pero hindi naging desisyon. Meron lang silang gusto, kaya naman, pero hindi naman nila nagawa. Panalo na sa mga nag-start. Yung nag-isip, kaya ko mag-aral uli, kaya ko mag-apply uli, kaya ko mag-ipon uli, kaya ko magpatawad. Once na you decided na yung kaya mo, tapos pinaniwalaan mo, yun na. Pero ang pinaghuhugutan ng I can, sabi nyo nga po, I can. Alam niyo kung saan? In a believing that God has given you the ability. Kailangan maintindihan niyo yan. Ang binigay sa akin ni Lord, ability.
Kaya ako nagagawa, binigyan ako ng kakayanan na magawa, ability. Kumbaga, before anything change dumating sa life ko, I need first to believe na posible itong mangyari. Asawa, anak, negosyo, pag-aaral, health, situation, anything, emotions, anything, kailangan paniwalaan mo, God given me the ability. Bibigyan ako ni Lord ng lakas, bibigyan ako ni Lord ng kakayanan. Alam nyo, many people don't lack ability. Meron naman eh. Ano saan sila lacking? Belief. Belief. Naniniwala ako, when God created us, nilagyan tayo ng giftings, ng strength, ng potential. Lahat ho kayo may potential. Lahat ho kayo may kaloob. Lahat ho kayo mayroong kakayanan na ang Lord ang naglagay dyan. Yung 9 months na pagbubuntis ng nanay mo, paglabas mo, ebidensya yon na finished product ka. Finished product ka ng lahat ng kakailanganin mo in your entire life. All the DNA that you need. Kinumpleto na ng Panginoon. Kaya lang, anong kailangan? Maniwala. Kaya pala sabi ni Lord sa Mark 9:23, Jesus said to him, kung maniniwala ka lang, if you can believe, all things are possible. Kanino? To those who believe. Kailangan paniwalaan mo eh. Kasi pag hindi mo talaga paniniwalaan, kahit kaya mo, hindi mo na gagawin. Yung iba sa inyo, alam nyo, kaya nyo namang mag-start eh. Pero you don't want it. Why? Ayaw nyo nang maniwala eh. Alam nyo ba ba't maraming mga tao nakatambay na lang? Because they believe na hindi na nila kakayanin, maraming beses silang nag-try. Kaya yung believing sa sarili mo, na binigyan ka ng abilidad ni Lord, nako, primary key yan sa buhay. Si Jeremiah, lahat ng excuses pwede niyang sabihin eh, pero tingnan niyo chapter 1 verse 9. Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words into your mouth. Dati alam nyo, yung magsalita sa 10, 15, 20, 50, kinakabahan ako. Until I realized, teka, ang gagawin ko lang, alam mo kung ano, magsasalita ako, pero si Lord ang maglalagay ng ability for me para ma-communicate ko properly. Ang gagawin ko lang, magte-take ako ng step, bibigyan ako ng wisdom ni Lord para ayusin lahat ng mga hakbangin ko sa buhay. Ang gagawin ko lang, I will just go with the flow, si Lord na bahala. Pero kailangan ko i-convince yung sarili ko na it's not my ability. God giving me that ability. Kayo rin, sa business, sa relationship, sa counseling, sa mga diskarte sa buhay, tanggapin nyo na kaagad na bibigyan ako ng abilidad ng Diyos. Kadalasan, hindi alam ng marami that God already put this ability on the inside of them, even they don't recognize it. Ang problema, hindi mo lang na-recognize, nandyan na. Nandyan na sa'yo. Maraming tao, ang masaklap na kamatayan, yung abilidad na niligay ng Diyos sa buhay niya. Kaya mo palang gawin yon, kaya lang ba't di mo ginawa? Kasi nga, hindi mo pinaniwalaan. Alam niyo ang mabait na tatay, uutusan kang bumili ng suka, pero may pambili. Hindi ka naman po pwedeng sabihin sa iyo ng tatay mo, anak, bumili kang suka. Ano pa iniintay mo? Bumili ka na. Hindi, may iniintay yun. Pera po, pambili. Si God, once na may pinagawa sa iyo, 101% sure, nilagay na ni Lord lahat ng pangangailangan mo para magawa mo yon. Kaso you have to believe that, na binigyan ka ng ability for you to do it. Kaya pag may pinapagawa si Lord, alam nyo kagad tingnan nyo, Lord, thank you po. Kaya to kasi. Di mo naman papagawa to nang hindi naman pwedeng gawin. Di mo naman iuutos to nang imposibleng mangyari. So what you believe about yourself, kadalasan will determines how you become. Pag pinaniwalaan mo yung sarili mo na sobra kang mahiyain, mahihiya ka. Pag pinaniwalaan mo yung sarili mo na talagang mahirap ka, kuripot ka. Pag pinaniwalaan mo yung sarili mo na talagang you cannot adjust, kaya may mga tao, ang hirap kausap, hindi talaga sila mag-a-adjust eh. Why? Because they believe na they cannot. Kaya may sinasabi, wala, hindi ko talaga kaya, ito lang pinag-aralan ko eh. Hindi ko talaga alam yan eh. Hindi ko talaga, kaya isang bagay na ayoko naririnig eh. Yung hindi ko kaya. Pag tinatanong kayo, alam niyo sa sagot niyo, aalamin ko po, aaralin ko para makaya ko. Kasi for sure, kakayanin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan.
Alam niyo ang faith, sa simple things, halimbawa biblical faith, Pastor, what is faith? Ang faith simply believing na I can. Ang pinaka-simple believing ng faith, pag in-explain mo, yung sasabihin mo sa sarili mo, I can. O lalim tayo ng konti. From I can, punta tayo sa I will. Sabihin nyo nga, I will. Eto na, medyo bibigat na ito. Kasi ito yung point na believing is not enough. Minsan, hindi sapat yung naniniwala ka lang na kaya mo. Ano na gagawin? It takes that decision. You need to make the decision to move forward. Yung iba, alam nyo, kaya nilang magpatawad pero ayaw mag-decide. Yung intention sa loob, yung decision sa labas. And then yung action, resulta. Kaya kailangan mag-decide na kayo sa buhay nyo, sa sarili nyo na, okay, hindi po pwede akong madala ng mga tao. Hindi ako pwedeng tumingin sa mga tao. Hindi ako pwedeng palagi na lang nakikinig sa mga tao. Why? Minsan, alam nyo, magdi-decide kayo, hindi kasama ng ibang tao, kailangan ikaw lang. Minsan, magdi-decide kayo sa buhay nyo, na hindi dahil tutuloy ka, ay ako din. Minsan, tutuloy ka, hindi ako hindi. O hindi ka tutuloy, ako tutuloy. Ang sarap kayang ma-meet yung mga tao na nagmamature tapos nagiging responsible. Na pinangangatawa na nila yung decision nila na, I will do this. Yung sasabihin nila sa sarili nila, hindi sa ibang tao, I will move forward. I will not quit. I will not stay where I am. Alam mo, pag nandiyan na sa isip mo yan, na kaya mo, tapos magdidesisyon ka na para sabihin, sige, gagawin ko na to. Alam kong mahirap. Alam kong minsan walang dahilan, walang source, walang unang parang puhunan. Pero pag meron kang attitude na, gagawin ko to, dun magpo-provide si Lord. Nung confused na yung mga tao sa Israel nung mga time na yun, kasi ang dami ng gods na pwedeng gumawa ng mga miracle din. Tapos yung iba, mas mga makapangyarihang mga Diyos na natatalo sila. Nalilito na yung mga tao. Alam niyo, tumayo si Joshua. Sabi ni Joshua, this day, mamili nga kayo. Sabi ni Joshua, this day, choose for yourselves whom you will serve. Piliin nyo nga, kanino ba? Sa God of Mesopotamia, sa God ng mga ganito, kanino? Choose this day, pili kayo whom you will serve. But as for me, pansinin nyo, hindi as for the family agad, as for me muna. Siya muna yung nag-decide. Pero ako, magdi-decide ako, sabi niya. But as for me, and then, kasunod na nun, my house, meron ng willing. Sabi niya, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo ba, maraming beses din dumating sa buhay ko, sa buhay ng mga pastor ng New Life Tondo, na we want to give up, we want to quit. Kaya lang may willingness eh. May willingness na huwag tumingin sa tao. Huwag tumingin sa sasabihin ng iba, huwag tumingin sa nangyayari sa paligid. Yung bang mga moment na talagang magdi-decide ka, kailangan gawin to. Pero magsisimula yon, actions na yon, from you can and you will. Pansinin niyo si Lord, hindi naman niya pinagawa sa sabi ni God, for it is Him who works in you, both to will and to do. Tapos ikaw, sabi naman sa Philippians 2, then work out your salvation. So merong work in siya yon, ikaw work out, ikaw yon. Ibig sabihin, bibigyan ka ni Lord ng muscle, ikaw magpalaki. Bibigyan ka ni Lord ng binhi, ikaw magtanim. He gives food to the sower, He gives seed to the sower. Bibigyan niya raw yung magsasaka ng binhi, pero yung magsasaka, ang kailangan magtanim. Bibigyan ka ng peace ni Lord, pero ikaw let not your heart be troubled. Sasabihin ni Lord, I am your peace, pero ikaw mag-peace sa sarili mo. Kalmahin mo yung sarili mo. Pero I am your peace. I am your righteousness, so do the right thing. I am your wisdom, then apply it. Pag sinabing we have the mind of Christ, kailangan ina-apply natin yung sarili natin eh. So, meron palang lugar talaga ang Diyos at saka ang tao. Kaya dapat alam natin yon. We know our place. Hindi natin, kaya ako, nag-decide na ako, talagang stopping ko yung pagbabago sa tao. Hindi ko, dati akala ko, kailangan makapakinig para mabago ko sila. Nako, hindi pala totoo yun. Why? Hindi trabaho ng tao na baguhin ng tao. Trabaho nila yun eh. Alam niyo si God, o-offeran ka lang. Papakita sa iyo na tanggap kita. Papakita niya sa iyo, ito yung mga provision ko na pwede mong i-benefit sa buhay mo. Ngayon, ang gagawin mo, desisyonan mo.
Papakita ni Lord how God loves you, how God accepted you, then you decide for it. Magdi-decide ka talaga. Tingnan niyo itong Luke chapter 9 verse 62. No one who put his hand to the plow and look back and it's fit for the kingdom of God. Wala daw yung sa kingdom, may hawak na ng piko or pala, tapos titingin sa likod, wag na lang. Total, hinawakan mo na yung piko, diretso mo na. Ibig sabihin, hawak-hawak mo na, magbungkal ka na. Total, naniwala na naman kayo sa salita ng Diyos, dire-diretso nyo na. Total, naniwala naman kayo sa pangako ng Diyos, panghawakan mo na. Hindi atras abante, hindi in and out, hindi pa bago-bago ng isip. Hindi tayo confused, curious lang, hindi ganon. Kailangan sure tayo, may certainty na, okay, binago na ni Lord yung buhay ko eh. Inayos niya na ako eh. Tinanggap niya na ako eh. Pangatawan ko to, dire-diretsuin ko na yung betterment. Amen? Kaya wala daw nakahawak yung piko, tapos aatras uli. Kumbaga, may hawak ka na ng baral, nasa gera ka na, no choice na, wag ka nang, makipagbarilan ka na. Just go for it. Fight the battles, fight the good fight of faith. Kahit nasasaktan. Yes. Bakit? Because progress requires commitment. Alam niyo, para tayo mag-progress sa buhay, talagang magkukomit ka eh. At sa pagkukomit, kailangan mas malakas yung commitment mo, mas mataas, mas malalim, kesa sa emotions mo. Taas sa kamay ng di na nasasaktan. O wala, kasi kung meron, sasaktan kita. Lahat tayo nasasaktan. Sabi mo sa katabi mo, nasasaktan din ako. Kaya lang, yung commitment nyo, that even when it hurts, yung commitment ninyo, yun yung magpapalampas dun eh. Nasaktan din ba ako? Napakaraming beses. Napakaraming beses sa pamilya, sa body of Christ, sa mga tao. Maraming beses. Pero alam nyo, yung commitment na ituloy ang nagpa-progress sa atin sa pagiging tao natin. Ang mga pangarap, tanungin nyo yung business people, tanungin nyo yung mga nakatapos, tanungin nyo yung mga nakapag-breakthrough. What happened to them? Their dreams become a reality when the moment they decided na I will. Alam niyo, mga nakaipon, yung nagdesisyon na, sige, mag-iipon na ako. Yung nakapagtapos ng pag-aaral, sige, kausap ko kanina si Aldrin. Sabi niya, PH, tandang-tanda ako pa noon eh. Saan si Aldrin? Tayo ka nga, Aldrin. Kausap ko to kanina eh. Sabi ni Aldrin, nung unang taon, grabe, natatakot po akong mag-college. Tapos sabi niya, ang bilis ng panahon. Graduating na po siya ngayon. Ang bilis lang, di ba? Pero nung una, natakot siya eh. Natakot kaya lang nung mag-decide siya na I will study, and I will finish it. Thank you, Drina, for not giving up. Alam niyo, minsan sa inyo, kala niyo lang, ayoko nang mag-aral uli, ayoko nang mag-business uli, ayoko nang magtiwala uli, ayoko nang mag-church, ayoko nang makinig, ayoko na uli. O kaya ka naka-stuck ngayon. Why? Pag nag-decide ka na you can and you will, magugulat ka, time flies. Tapos when you look back, sasabihin mo, buti na lang hindi ako sumuko. Ang possibility, yung determination, pag tinuloy-tuloy mo yan, it will turn into possibility na maging reality. Ba, determinado ka. Sige, kahit na mahirap, go rebels. Kahit walang pera, bigay pa rin. Kahit nasasaktan, serve pa din. Kahit na nahihirapan, tiwala pa din. Huwag susuko. Alam mo yung determinations mo na yon, magugulat ka, nagiging reality na. Unti-unti, dating wala, nagkakaroon. Dating hirap, gumagaang. Dating may sakit, gumagaling. Dating masikip, lumuluwang na. Dating mabibigat, gumagaang na. Why? Kasi isang araw ng buhay mo, pagbabalikan mo, hindi ka sumuko eh. Nagsalita ka na, I will. Ibig sabihin, yung decision mo today can change totally the directions of your tomorrow. Pag nag-decide ho kayo ngayon, na kahit anong mangyari, sige, maglalaan ako ng prayer. Maglalaan ako ng studies. Maglalaan ako ng time. Pag nagsimula na kayo ngayon, through His grace, through His empowerment, yung direction ng buhay, maayos eh. Kung dati papunta ka sa distraction, ngayon papunta ka sa directions. Umaayos, gumaganda. O lalalim tayo ng konti. Ito yung medyo mabigat. Una, you can, you will. Ito yung pangatlo, I must. Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo nga, I must. Ano ibig sabihin?
kailangan kong gawin. Nako, ang bigat niya. Why? Kasi, totoo lang, you need to live a life with a sense of purpose. Lagi bang madaling gawin ang isang bagay? Hindi. May mga bagay po sa buhay ninyo, no choice kayo kundi gawin eh. Kasi yun ang kailangan eh. Hindi yun ang gusto mo. Ang dali sanang gawin yung mga bagay na gusto natin eh. Pero alam niyo kung ano mahirap? Yung kailangan natin. Na you must do this. May mga bagay po sa totoo lang sa buhay mo. Pag nagsimula mo nang sabihin, I must do this, yung excuse, nadi-disappear. Yung alibi, nadi-disappear. Nawawala lahat yung excuses na yan when something becomes a must. Minsan, alam nyo, tulad ng pagbabantay ng kalusugan, minsan, it's a must. Minsan, magugulat ka, lumalala na pala eh. Kasi hindi mo nababantayan yung kalusugan mo eh. Pero dadating yung time, pag naniningil na yan, na-accumulate mo na lahat ng mga tamis, lahat ng alat, lahat ng mga taba, lahat ng masarap. Pag nag-accumulate na, maniningil na siya. And then, mangyayari ngayon, you must stay in the house. You must stop. You must go. You must resign. Mangyayari na yung mga ganong bagay. Why? Kasi nga, ayun na. Pero kung gagawin mo pa lang, ngayon pa lang, as early, magsisimula eh. Dumiretso lahat, umayos. Alam nyo, may gagawin kayo sa buhay, talagang no choice kayo, kailangan yung gawin. Tulad ng pagpapatawad. Kailangan yung gawin yun, no choice kayo eh. Alam nyo ba, tulad ng paggising sa umaga at mag-ayos ng sarili, kailangan yun eh. Hindi ka pwedeng, yung tatanggapin mo na lang na depress ka. Tatanggapin mo na lang na stress ka. Kailangan kang may gawin. May namit ako na isang single mother, nag-suffer siya sa depressions. Pero alam mo, sabi niya, PH, I'm almost commit suicide. Muntik na akong magpakamatay. Single mom, tapos natanggal sa trabaho, paano yung anak ko? Nagsimula siyang ma-depress. And on her depressions, nung nakita niya yung anak niya na natutulog, naiyak siya ng sobra. Umiyak siya ng umiyak. And since then, sabi niya, tama na tong iyak na ito. Since then, walang medication, but a very strong will, and I think it's the strength of God, came upon that room on that day. Dumating yung strength ni Lord sa buhay niya at sinabi yung sarili niya, hindi ako pwedeng ma-depress. Kailangan kong mabuhay para sa anak ko. Pinunasan niya yung luha niya, nagtatawag ng mga pwedeng tawagang mga tulong, nagsimulang mag-apply ng trabaho, ayos na ngayon, 3 taon na yung anak niya. Why? Kasi meron siyang kailangan kong gawin eh. Yung iba, ninenene yung sarili, parang nana. Alam niyo yung nana, pag hinawa ka mong konti, masakit. Di ba, maumpog lang ng konti, aray. Nana. O, sabi mo kay nene, nene, wag nana. Binibaby masyado, minsan, alam niyo, kailangan mo na I will. Pero, look at this. Hindi ko naman dinidinay yan, ha? Na talagang nararanasan natin lahat ng mga downtimes na ganyan, mga setbacks, mga depression, mga anxiety. Totoo yan eh. Pero nasa sa atin din kuminsan, kung papayagan lang natin eh. Minsan nga ginagawa pang excuses yan eh. Pero hindi ko sineset aside na totoong nangyayari yan. Pero minsan ikaw na din minsan magalit ka na sa sitwasyon. Hindi sa sarili mo, sa nangyayari na tama na to, punasan mo na yung luha mo, magpagpag ka, bumangon ka, magsimula uli. Amen? Why? Purpose creates urgency. Ang gagawin ng purpose, magkikreate siya ng urgency. Hindi po pwede akong ganito, may anak ako. Hindi ako po pwedeng ganito, may asawa ako. Hindi ako po pwedeng ganito, pastor ako. Hindi ako pwedeng ganito eh. Yung magulang ko. Lalo kung may mga inaalagaan kayong may sakit, hindi nyo po pwedeng sabihin na nahihirapan ka, napapagod ka. Yung purpose mo will create an urgency for you to do something. Kailangan may gawin ka. Lalo when you see people are dying. Alam nyo, ba't ako nagtutuloy-tuloy? Whenever you see people, hearing people's life happening in front of your eyes. Sabi ko kay Brian kanina, pambira naman, Brian, magpipreach na lang ako. After first service, second service, bago tumayo, pumunta dito, may nag-chat. Nabasa ko, haba.
Pipreach na lang ako. Problema pa yung narinig ko. Ang bigat ng problema eh. Ang bigat. Ang dami niyan dumadating. Pero alam niyo, what keeps me standing in the pulpit? Purpose. Minsan, alam niyo, kinakaladkad ko na yung paa ko eh. Pagod ka na rin eh. Dumating kayo sa punto na stress ka na, pagod ka na, kinakaladkad mo na yung paa mo sa isang lugar na kahit, pero wala kang choice. Pero pagkatapos nun, na-serve mo yung purpose mo, nagkaroon ka ng strength. Yung purpose mo, mag-create yan ng urgency para wag ganito. Kailangan magmadali, may sasagipin, may aayusin. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka na. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:16, woe to me if I do not preach the gospel. Sabi ni Apostle Paul, kahabag-habag ako, kawawa ako, kung hindi ko ipipreach yung gospel. Ano yun? Ay, mas yun eh. Kailangan kong gawin eh. Kailangan kong gawin. Hindi yung sinabi ni Paul, hindi yung sinabing, I might preach the gospel. Alam nyo, masarap makasama yung taong hindi pang bikini men. May mga tao laging bikini men. Baka naman pwede. Masarap yung mga tao na talagang certain, sure. Mga dependent yan eh. Yung bang sasabihin sa'yo, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, kahit masaktan tayo dito. Pero pastor, na-offend ako. Ako din. Nasasaktan ako din. Kaya nga masarap yung may mga magagaspang na ugali eh. Alam niyo bakit? Kailan ka kikinis? Pag nadaan ka sa magagaspang. Pag nakasama mo mga magagaspang, kikinis ka. Aayos ka. Kaya pag magaspang siya, magaspang ka din, mag-aapoy kayo. Kaya siya na lang magaspang. Para ikaw ngayon, kumikinis habang nakikita mo yung kagaspangan ng salita niya, ng ugali niya, habang dumadaan sa iyo yung mga gaspang na yon, yung mga roughness na yan, alam yung mangyayari, kikinis ka. And then, dun ka ngayon magiging better person. Huwag niyong hilingin na walang mga taong makadisappoint sa inyo. Hindi yun mangyayari. Huwag niyong hilingin na tanggalin ng Diyos ang frustration sa inyo. Hindi yun mangyayari. Why even Jesus Himself nandun sa cross, frustrated. On the cross. Parang gusto yung tingin, nasaan yung mga pinagaling ko? Mga pinakain ko? Wala man lang sumisigaw ditong ipagtanggol ako. Kaka-frustrate kaya yun ha? Kaya ang sigaw niya, Eli, Eli, lamak sabaktani. My God, why are you forsaken me? Ibig sabihin, ba't wala yung mga pinagaling ko? Frustrations. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, let us run with perseverance the race mark out for us. Hindi lang let us run. Ano sabi diyan? With perseverance. Alam niyo yung salitang perseverance? Pag sinabing let us run with perseverance, pag tinignan niyo isang Greek niyan, may karga-karga kang mga malaki daw na mga bakal, buhat-buhat mo, at saka tumatakbo ng may perseverance. Ibig sabihin, tumatakbo ka ng lahat ng bigat na kakarga sa'yo. Ang hirap nun, ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabigat. Ang hirap tumakbo pag may pabigat. Kaya lang di mo lang pwede ilaglag eh. Alam niyo, minsan talagang bit-bit mo yan habang tumatakbo ka eh. Pero look at this. But when purpose becomes clear, perseverance becomes possible. Pag nakikita mo, lumilinaw na, eto talaga yung layunin ko eh. Ang purpose ko ngayon talagang masaktan. Ang purpose ko ngayon talagang mahirapan. Ang purpose ko ngayon talagang ako yung nagbibigay eh. Ang purpose ko ngayon, ako talaga yung umiintindi muna eh. Ang purpose ko ngayon, ako talaga yung tatanggap lang. Pag nagiging clear yun, nawawala yung selfishness. Tapos naiintindihan mo yung role mo. Kaya sabi ni Christ, by my stripes, you're healed. Alam niya, ang purpose niya, masugatan. Ang purpose niya, masaktan. Ang purpose niya, mamatay. Pero kaya naging clear yun na, ang purpose ko, masusugatan ako, gagaling naman kayo. Ang purpose niya, mamamatay siya, mabubuhay naman kayo. Nung naging clear yun, he who, sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith,
that who for the joy that was set upon him, he endured the cross and embracing it unto the point of death. Alam niyo nangyari? Nung maintindihan niya yung joy na yun, in-embrace niya yung death, nakita niya, masasaktan nga ako, gagaling naman yung mga anak ko. Mamamatay akong maaga, mabubuhay naman sila ng mahaba. Sisigaw akong pinabayaan mo ko para sumigaw silang, pinagpapala mo ko. Palakpakan natin si Lord. When your purpose become a must, suddenly, quitting is no longer an option. Gusto niyo para wag kayong sumuko, alamin mo yung purpose mo. In the first place, bakit ka ba nandyan sa lugar na yan? Ba't ka ba nasa ministry? Ba't ka ba nandyan sa family na yan? Ba't ka ba, ngayon, alam ko na eh. Why I grew up, and I decided to stay in Tondo? Na-realize ko na eh. Ba't ako sa Tondo pinanganak, sa Tondo lumaki, at sa Tondo nakatira hanggang ngayon? Naintindihan ko eh, ito yung purpose ko. And when purpose became real and clear, alam niyo nangyayari, nagiging nagiging mas proud ka. Tingnan nyo. Great lives are built by people who decided that they must continue. Alam nyo, may mga tao, magiging grateful sa inyo kasi hindi kayo sumuko. Nung kasal nung anak ko, si Paul, sumulat siya ng maliit na letter na ganyan. Nandun sa office ko kanina nilagay ko, binasa ko uli. Nakalagay doon, Daddy, salamat sa hindi mo pagsuko. Dahil sa hindi mo pagsuko, naging maayos ang buhay ko. Alam nyo kayo din. Salamat na lang hindi kayo sumuko. Yung mga anak nyo hanggang ngayon, buhay pa rin. Buti na lang hindi kayo sumuko. Kasi yung mga anak nyo hanggang ngayon, nandyan. Tingnan nyo, yung mga mag-asawa, buti na lang hindi kayo sinukuan ng asawa nyo. Kasi hanggang ngayon, kayo pa rin. Hindi perfect, pero at least kayo pa rin. Why hindi siya sumuko eh? Kasi naging clear sa kanya yung I must. Kailangan kong gawin ito eh. Kailangan kong patawarin ang damuhong na to eh. Kailangan ko pa rin siyang mahalin eh. Kailangan kong pagtiyagaan, kailangan kong tanggapin, kailangan mo unawain kasi yun yung I must. Yun yung kailangan mong gawin eh. And when lives get hard, remember this, you can, you will, and you must. Kumbaga magsasalita ka sa sarili mo, kahit anong mangyari, kailangan kong gawin ito. May pangako naman si Lord eh. Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not dismayed, for I am your God. Tingnan yung Psalm 34:19. Many are the afflictions of the righteous. Madami daw pag righteous, ang daming afflictions. But the Lord delivers them out of them all. Pag righteous ka, maraming problemang dadating. Pero ito yung maganda. The Lord delivers you out of them all. Your struggle is not the end of your story. Hindi dyan magtatapos. Kailangan lang sabihin sa sarili, Lord, kaya ko to. Sabay-sabay ito, sabihin nyo nga, Lord, kaya ko to. Sabihin nyo, Lord, gagawin ko to. Ito pinakamahirap sabihin, Lord, kailangan kong gawin. Minsan alam nyo, dadating kayo dyan sa mga point na yan. Kailangan yung hiwalayan ang dapat hiwalayan. Darating din kayo sa punto na kailangan yung mag-resign. Darating din sa punto na kailangan yung magpatawad. May mga point na you must be free. May mga point sa buhay nyo, alam nyo kung ano? You must be happy. Kailangan nyo nang sumaya. Kailangan nyo nang gawin kung ano yung dapat na matagal nyo nang ginawa. Ito yung magiging prayer ko sa inyo ngayon. Pati sa mga nanonood po. This is my prayer to you right now. My prayer to all of you. Na kung kailangan ng kailangan gawin, bibigyan kayo ni Lord ng strength, ng empowerment, ng ability to do it, para hindi kayo makaramdam na hirap kayo sa buhay. Amen? Tayo tayong lahat. Every head bowed and eyes closed, habang nakayuko tayo, payagan yung manalangin ako para sa inyo. Ama, sa oras pong ito, kung merong mga bagay, Lord, na akala namin di namin kaya,
right now, thank you. You're reminding us that we can. We can do all things through Christ who strengthens us. Kung nung una akala namin, Lord, hindi namin kakayanin. But right now, you are empowering, strengthening your people. Kakayanin po namin. Today, Lord, you are giving your people courage to have a will para mag-decide na, Panginoon, na gawin ang bagay na ito. But today, Lord, also, lagay natin kamay natin sa dibdib natin. Today, Lord, also, we pray yung mga bagay na kailangang gawin. Bagamat mahirap, muntik na kaming sumuko, muntik nang ihinto. But today, Lord, whatever things that we need to do or we must do, strengthen your people right now, Lord. Bigyan mo sila ng lakas, ng karunungan na gawin ang kailangang gawin. Whatever it is, Lord, ikaw ang nakakakilala, ikaw ang nakakaalam ng bawat isa. Panginoon, bigyan mo sila ng strength na gawin ang kailangan gawin, Lord. Bigyan mo sila ng strength, Lord, ng wisdom, Ama, na gawin, Lord, yung mga kailangan talaga. Kahit hindi nila gusto, pero yun ang kailangan, yun ang dapat. Things that they must do, Lord. Things that they must release. Things that they must go. Things that they must say. Give them the strength. Give them the courage, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaming mga mahina, magsasabing malakas ngayon. Kaming mga mahirap, magsasabing mayaman ngayon, Lord. Dahil sa ginawa mo sa buhay namin, Lord. Thank you, Lord. And now, come on. Lord, salamat po. Salamat po. Binigyan mo kami ng kakayanan. Binigyan mo kami ng lakas para magawa. At binigyan mo kami ng tapang para gawin ang kailangan. We give you the praise. We give you the glory. In the name of your Son, Jesus. Everybody shout